ipanghimo sa Ginoo ang mga tao. Ihimo sa Ginoo ang tao kay nakasulat man sa Biblia, no, nga we are created for His glory. So ang iya pong rason nganong dapat palakon ang mga Israelita aron nga diri sa Bible nga akong ginitan translation sa Binisaya mag-alagad, pero sa ubang translation aron magsimba. So sometimes mura gina-equate sa ubang mga translator ang word nga mag-alagad ug magsimba. So importante sa ato ang mga believers na kasi Israel man kining gusto sa Dios nga tagaan sila freedom, mulakaw sila gikan sa Egypt nga dili siya believer nga nasod, unya muhawa sila sa Egypt kay kini sila mga katawhan man niya, unya ang purpose aron nga makasimba na sila sa iya. Pero kung i-apply ni nato sa atong kaugalingon, importante ang freedom of worship niya ang sabtan no ta sa tanan nga mga believers nga gihimo kita aron nga musimba kaniya, aron mudayeg sa Dios, no, aron mag-alagad sa Dios sa atong kinasingkasing. So mo na hinungdan nga gitagaan tag kagawasan sa Ginoo. So mga gawas na naman ta kay giset free na ta kumbaga. Kay ang meaning sa salvation is freedom. Freedom from the punishment of sin, freedom from the power of sin, and then later freedom from the presence of sin, no? Maringana. So therefore, ang Israelites dire wala sila kagawasan kay naulipon man sila dito sa Ehipto. Grabe ang pag-alipin sa ilaha, wa sila panahon sa pagsimba sa Ginoo. Pero hinumduman po nato nga ang mga Israelita na ulipon sila sa Egypt tungod ra pod sa ilang pagagahi ug ulo. Ilang gisalikway ang Dios, so silot sa ila gipailawom hinuon sila sa pagdumala sa mga tao nga wala mila og Dios. Mo ni ang sad experience sa mga believers nga usahay murag nahimo pa hinuong under sa mga unbelievers kay nagkuan ba naa sila sa ilawom sa pagdumala sa mga unbelievers niya, nahimo pa silang mga utusan, mga alipin murag ingon ana. Pero of course kay ang Dios kabalog yun siya motubag sa mga pag-ampo kay ang mga dating naglisod ng mga tao nga naghimo ng Kristohanon nagampo sila niya gitagaan sila og kagawasan gikan sa mga kalisdanan nila ug nahamugaway na pud sila later on. Pero dili siya automatic. Mao na nga naagim kita ni magyapon nga naglisod ng mga believers pa, pero later kung mainampuon na sila ang Ginoo kabalupod sa ila, no. Of course dili man always ang tanan mahayahay, pero kabalo ang Dios nga mo tubag sa tanang panginahanglan. Now nakita nato dire kay nagmagahi pa man ang hari sa Egypt, ang Ginoo naghatag og punishment katong nangamatay ang mga kahayupan. Pero makit-an gyapon po nimo nga nagabutang og distinction ang Ginoo ba between sa mga Israelita o sa mga Egyptian, nya between pod sa mga kahayupan nila. Bisan ba di ay sa mga butang nato nga mga giangkon sa mga believers, ginaproteksyonan pod sa Ginoo, no? Kung naay mga kalamidad, kung tuyoon sa Ginoo nga i-preserve ang kinabuhi sa iyang mga katawhan, niyang ilang mga ari-arian, pwede po niya buhaton kung gusto ko niya. Kaya ipakita man diri nga ang kahayupan sa mga Israelites wala may namatay, pero ang kahayupan sa mga Egyptian nangamatay sila. So mao ingana, no. Unya ang Ginoo before siya mohatag og punishment or silot, nagahatag siya warning. Nya iyang ginaistorya. Wala lang basta-basta niya ginahimo. Pero nakitaan man nimo diri nga nagmagahi pa man gyud ang hari sa Egypt, mo na hinungdan nga gituman sa Ginoo ang iyang gibahad, kumbaga, no, kung sa ato pang istorya. Ang iyang gibahad, iyang gituman. Kung nangmatay gyud tinuod ang kahayupan, pero ang iya sa Israelita walay namatay sa ila. So kadtong ta tama igo na to nga murag dahilan nga ang malubag ang kasing-kasing sa hari sa Egypt. Pero mao gyapon, no, nagmagahi gyapon ang hari sa Egypt. Now, siguro na nangutana mayon sila nga alang-alang kay gipagahi pud sa Ginoo gud. So unsay may buot ipasabot ni ini na wala na tay kung ang Ginoo nagpagahi ani, so makaingon na ta nga wa na bay sala ang hari ani. You know, of course na sayod man ang Ginoo nga ang kung unsa ang nasa kasing-kasing sa hari, no? All knowing God man siya, nakahibalo man siya.
Kung gi-extend lang sa Ginoo ang pagmatigas sa hari sa Egypt, may good purpose siya actually. Wala na siya, dili na tam kaingon karon nga murag injustice ni sa hari kay una sa tanan dili gyud siya motuo sa Ginoo. Nya wa gyud siya respeto sa Ginoo. So, kumbaga gipasagdan siya sa Ginoo. Wala naghimo og paagi ang Ginoo nga mausab ang iyang kasing-kasing kay mao mo gyud ang iyang gusto. Nya karon kay naa may purpose si Lord nga the more siyang mailhan pinaagi sa kagahi sa kasing-kasing aning Egyptian king. So iya kung gihimo ang iyang gusto. Kung imong tanawon ni wala siya nalabag nga balaod tungod kay una sa tanan ang hari sa Egypt dili mo gyud siya magtotoo ug di wa gyud po siya respeto sa Ginoo. Nya ang next nga kuan katong mao gyapon no ang hubag-hubag ngayong kabahong kung kuan pa diri no. So makita nimo ang gahom sa Ginoo dinhi no kay tiawon ka ng aburaman nya gisablig niya na imong abog sa tibuok Egypt unya nakaresultag kabahong sa mga katawhan. So, nya sa mananapod no. So mo na nga apil pa ilang mga salamangkiro nga giisip sa mga Egyptian nga sa nga gamhanan. Wala gyapon nahimo kay gitakbuyan gyapon sila sa kabahong. So mo na nga bisag unsa pay sandigan sa mga tao kung ang Ginoo mooy mukigbatok wa gyud tay mahimo gyud. Mo na hinungdan nga ginadasig ta sa Ginoo nga musunod sa iya kay sa atong pagsunod mas makatabang man diay sa atoa. Usay ato lang ginaisip nga musunod ko sa Ginoo dili matuman akong gusto. Pero ang gusto nato usahay mas dautan man siya, di mo pud makaayo sa ato kung mosunod ta sa Ginoo mo to'y pinakamaayo. Kay mapulpil ang iyang kabuton sa atong kinabuhi niya. Ikaduha, wa man gyud kabuton sa Ginoo nga dautan para sa ato. Okay, so unya makita nimo diri nga bisan pa og nahitabo na nga nagikabahong wala gyapon ang hari sa mga Ehipto kay magsige man siya saad-saad. Kaya gusto niya nga hunungon sa Ginoo siya sa diyang gihunong na sa Ginoo kay nagampo si Moises. Ang leksyon diri nga makitaan po nato nga kita sa time man sigud sa Old Testament kay naman gyud mga pari no yang ilang rule kay mag-stand sila in behalf of the people. Unya kung ang tao mooy may tuyo sa Dios na pud sila nagpatunga. Unya kung ang Dios sulti sa tao na apod ang mga pari gyapon sa tunga. Nya makaampo sila, makatudlo sa mga tao. Ang atong rule this time kay nampay gitawag nga pagtulon-an ka ng priesthood of the believers nya medyo lisod dawaton sa mga babae. Pero ingon ako sa ila pag nag-ingon nga priesthood of the believers, parehas na kay ang mga believers babae man og lalaki. So ginaisip sila nga pari sa Dios no. Yang point diri nga makita nato nga importante ang atong rule kay si Moises kasi pag mag-pray siya sa Ginoo ginatubag sa Ginoo. Pag maingon si Moises nga magampo siya nga hunungon, gihunong pud sa Ginoo. So importante ang atong pagpatunga, ang atong pag-intercede. So di na nato kalimtan nga rule sa atong society o sa atong palibot nga kung magpatunga ta, nga liupo ta sa Ginoo, magampo ta bisan pa man gani sa alang atong mga dautan, ginatubag pod sa Ginoo. So kumbaga gi-extend sa Ginoo ang iyang grace, ang iyang mercy. Oh, gi-extend sa Ginoo, gi-withhold niya ang iyang anger, ang iyang punishment. Pwede niyang hunungon pod kung pananglitan misugod na siya og pahamtang sa iyang kasuko. Pero tungod sa pagampo sa iyang katawhan, pwede sa Ginoo nga hunungon. So kana ang rule nga dapat dili nato malimtan. Kay importante na siya sa atong society. So nya pagkahuman, nakita po nato nga wala man gyapon tumana sa hari sa Egypt na napoy sunod nga kalamidad katong pag-ulan sa yelo or sa ice kumbaga no nya ang istorya kay nag-ingon siya nga sukad masukad wa pay nahitabo ato sa tibuok Ehipto sukad nga nahimo ang Ehipto unya ang ingon sa Ginoo kung pananglitan lang gyud gigamit niya ang iyang kamot o iyang gahom nya kastiguhon sila ang mga katawhan pinaagi sa sakit pwede ra gyud unta kamatay na no humana pero nganong wala buhata sa Ginoo kasi kung halimbawa gipamatay niya di wala nay iyang padaygan o dili na sila the more makailaw kung kinsa siya so gi-extend gyud gihapon sa Ginoo ang iyang grace ang iyang mercy imbes nga patyon gilugwayan
aron pag yun nga the more nilang mailhan kung kinsa ang Ginoo, nga base pa man lang kung sa ato pan nga term nga mutuo. Pero sa gihapon wala gyapon mutuo, no? Nakita nato diri wa gyapon mutuo. Gilugwayan sa Ginoo ingon niya diri sa verse 16 sa chapter 9, apan gilugwayan ko pa ang inyong kinabuhi aron makita ninyo ang akong gahom ug mailhan ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. So, you see na mo ni ang tuyo pud sa Ginoo nga many times gi-extend niya iyang grace, iyang mercy, gi-withhold ang iyang punishment sa mga katawhan bisan naghimo sila kasalanan. Ang gusto niyang mahitabo na the more siyang mailhan sa mga tao, unya mailhan pud siya sa uban pang mga kanasuran. So grabe no ang gihimo siya sa Ginoo dinhi. Unya gituman niya ang iyang uh, gisulti nga paulanan niya og yelo nya ang tanan nga wala na niya nanumbaling kay naampoy mga Egyptian nga nituo. So mo gyud ni no. Naapoy mo tuo bisan gani katong time sa una nga uh, katong party pud gyapon ito no katong sa dugo sa panganay pero naapo to sa unahan. Kay naapoy mga Egyptian nga naghidhid gyapon atong dugo. Mo to nga wa pud gipamatay ang panganay nila nga anak. Dire naapoy mga Egyptian nga gipasilong nila ilang mga hayop unya gipasilungan ilang mga ulipon. So wala nang namatay. Pero ang ubang mga Egyptian, siyempre, influence sa ilang hari, wa sila pakialam. So ang tanan nilang mga ulipon nga naigo sa ice ug ang tanan po nilang mga kahayupan nga naigo kay tuar man sa gawas so nila pasilugi nangamatay sila. Apil pa mga tanom nangabali nga naigo sa yelo or sa ice. Pero kini siguro dili pareha sa atong giingon sa Revelation kay ang sa Book of Revelation mga tag 50 kilos naman gito. So akong huna-huna kung mga inganan nakadagko nga ice bisan ang mga building pwede na siyang maguba kay bisag humok ng ice kontra sa puthaw pero tungod sa impact nga gikan sa taas posible gyud nga halimbawa na ay floor nga semento wasak ang floor nga semento ug maigo na sa 50 kilos nga ice posible na nga mga hitabo no. So grabe na kay siyempre tribulation time naman na siya. Pero dire gi una-unahan na tadaan sa Ginoo ba pa-picture na sa ato nga oh pwedeng makamatay ang ice di ay nya lalo na kung para sa Revelation no matag 50 kilos na gyud di na basta-basta. Okay, siguro mga murag kumo lang kadagko o isa lang ka kilo nga ice makaigo sa tao, patay na gyud siya. Lalo na maulo siya, mga hayop. Samot na gyud 50 kilos, mga lata na. Lubong na sa yuta kung maigo ang tao ana no. Ay nga na siya nga bahin. So makita nimo dinhi nga kaya gyud sa Ginoo kay gipakilat niya ang kalangitan unya ubang nangahulog ang mga yelo diri sa ato as kalibutan. Grabe no. So, dili masukod ang iyang gahom. Now, of course, si Moises, instrumento siya sa Ginoo. Kita nimo siya diri no. Nya karon kung pananglitan kaya ni sa Ginoo, ang tanan niyang gisulti wa man wala man niya tumana. Usa unta ni kabutang nga makakuhag leksyon ang hari. Nga dapat na gyud siya unta nga mutuo. Nya iya na gyud untang i-release ang mga Israelita. Nakita nimo diri nga gibutangan gyapon sa Ginoo ilhanan or distinction kasi ang yuta sa gusin nga gipuy-an sa mga Israelita maoray dapit nga wala paulanig yellow or ice. So you see, pwede sa Ginoong i-preserve or proteksyonan ang iyang katawhan kabalo siya ug sa una. Mo na hinungdan nga panahon sa mga kalamidad ang katawhan sa Dios modangop kaniya. Kay siya ra man gyud ang pwedeng siya ra man gyud atong dalangpanan. Siya ra man gyud ang atong kaluwasan. So maklaro nimo dinhi no. Wala na ulanan sila sa yelo or sa ice no. So nya karon unsa may nahitabo pagpatawag na pod, gipatawag na pod sa hari si Moises ug si Aaron. Nya giingnan sila nga ni angkon kunuhay nga nakasala. Nya ni angkon nga tama gyud ang Ginoo sa pagsilot sa ila. Nya inaghangyo na pod nga pahunungon. So si Moises siyempre iya pong gihangyo pero kabalo si Moises nga wa gyapon ni sila naghinulsol ba, wa gyapon ni na tuo sa Ginoo. Pero gihimo gyapon ni Moises ang hangyo sa hari. Na of course pag gawas nila sa syudad, maputoy gihimo gyapon ni Moises niya. Nihunong na pod no. Nihunong ang kadtong pag
ulan o ice sa tibuok nga Ehipto. Unya, of course, nangadaot mo tong mga tanan, ang gatong gingon dito, lino, sibada, nadaot. Now, pagbiya ni Moises sa hari, migula sa syudad, unya nagampo siya nga sa Ginoo nga binayaw ang iyang kamot ug mihunong ang dalugdog ug ang ulan nga yelo. Mihunong usab ang pagbundak sa ulan. Pansadiyang nakita na po sa hari, ingon rin sa verse 34, ang nahitabo, nagpakasala na usab siya o ang iyang mga opisyal. Nagpagahi na usab siya o wala niya palakta ang mga Israelita. Sumala sa gipasidaan sa Ginoo pinaagi kang Moises. So makita nato diri nga ang Egypt usa siya ka hulagway or picture sa atong kinabuhi dati nga naapata sa wala pa ta sa Ginoo, na ulipon pa ta sa atong kaugalingong mga pangandoy niya, na pa ta sa atong pagka makasasala niya, wala tay panalangin sa Ginoo niya, murag nahimo natong kontra ang ingon kasi sa Ginoo kay we were enemies of God before, pero na reconciled lang ta pinaagi sa kay Jesus Christ. So na-realize nato dinhi nga siyempre kung imong tiwason ning basa ning Exodus na abot matog napulo ka napulo gyud ka kalamidad, no? Usa pa ang hari ni surrender nga gipa gawas na sa Egypt pero gisundan gyapon niya. So grabe gyud ang kasing-kasing sa hari, no? Di gyud siya matinuohon actually. Niya sunod gyapon niya kay di gyud siya gusto lagi nga kinsa goy gusto anang i-release nimo tong imong mga ulipon. So wa na kay ulipon, wa na kay suguon. Niya gipatay-patay og trabaho pero ma-realize nimo diha nga bisag asa ka kung maghinulsol na. Oh, so tubagon gyapon sa Ginoo mga pag-ampo kay gipanalanginan magyapon na iyang katawhan. Dagtuwa sila sa Egypt when in fact paspas ang ilang multiplication. Isanay sila dito maayo unya gipanalanginan sila nakita na sa mga Ehipto. So bisag asa ta moadto kung nata sa kamot sa Ginoo tinuod nga gipanag-iya nata sa Ginoo, ang panalangin magsunod gyud sa ato. Mo na hinungdan nga dili gyud ta magpalayo sa Ginoo. Usahay maguna-una ta nga sa usa ka lugar tuwa didto ang atong mga kalampusan, ng atong kamugaway. Pero bisag asa po ta moadto kung dili ta ubanan sa Ginoo, dili ta tabangan sa Ginoo, wag gyapon tay mahimo. Kay ang ingon ni Ginoong Hesus, kung wala ko, wala gyud kamoy mahimo. So kining Exodus chapter 9 nagahatag sa atong leksyon o nagapahinumdom sa atoa nga walay dili kaya ang Ginoo. Pag iyang isulti, iyang ginatuman, inya kita pod, no? Nga mga anak niya iyang gina proteksyonan iyang gina tinguha nga mahatagan kita kagawasan. Grabe ang pan sa Ginoo, no? Iyang tinguha kay tiyawang ka ato na ulipon tungod sa sala. Mao man tong mga Israelita. Ulipon ila man tong kagustuhan. So naadto sila sa Egypt tungod ra sa ilang ibinuhatan. Tapos karon naghinulsog. Gitagaan sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga tagaag kagawasan. Pero ang hari sa Egypt dili niya gusto. Now karon kung sa dirita sa New Testament, remember, nag-ingon ang Bible nga when the Son will set you free, you will be free indeed. Na siya sa John chapter 8 verse 36. So sa ato pa ang mga anak sa Dios nga nituon na kang Ginoong Hesus na set free na ta gikan sa gahom sa sala o gikan sa pagka sa silot sa sala, na set free na ta. Nya si Satanas wala dili na ta ulipon sa yawa. Okay, gibuntog na pud siya sa Ginoo. So mo na hinungdan nga sama sa tinguha sa Dios nga mag-alagad ta sa iya ha, kay na set free naman ta. Dili naman ta para sa atong mga Israelita nga nakakulong pagyapon sila sa gahom sa Ehipto. Wala naman tayo kagawasan. So therefore gawas na natang nga mag-alagad sa Ginoo nga matinud-anon, pagdaig sa iya, alagad niya atong himuon siyang first priority o mahimo siyang famous pinaagi sa pag-evangelize nato o pagpaila-ila sa iya sa atong komunidad o sa uban pang lugar kung asa ta pagsuot sa Ginoo. Kasi natay mga pangutana or additional or clarification, pwede natong hisgutan.
Amen. Praise God. Salamat, Pastor Elmer, sa imong pag-share sa Word of God. Yeah, kung natin mga pangutana, kinsa Amen. ba? Any more Thank questions? you. Thank you, Pastor. Sorry, may Yeah, matawag Pastor salamat po Art. sa inyo. Pastor Elmer, salamat kayo sa pag-share sa Word of God. Amen. Amen. Praise God. Marag walay pangutana, Pastor. Walay Okay. pangutana. Okay, so of course namatay kung basahon na nato na mga mga leksyon nga naton ano ang ato na lang gyud aning prayer nga whatever nga mga leksyon nga individually gitudlo sa Ginoo sa toa ma-apply nato sa atong personal nga kinabuhi. Dili nato kalimtan nga dili na ta nakinabuhi na tuwa sa Egypt, no? Naana ta sa kamot sa Ginoo. Gitagana ta niya kagawasan. So ang tuyo gyud atong anong pagawason sila sa Egypt kay aron nga makasimba sila, kaalagad sila. Kita gipagawas na to sa Ginoo sa atong Egypt aron nga madaig nato siya, masimba nato siya, maalagad nato siya nga matinud-anon. So mo na atong buhaton. Samtang buhi pa ta diri sa kalibutan, magpadayon ta nga magkinabuhi, of course, naa nang atong mga panginabuhi, trabaho, pero ang purpose still is the glory of God. Kasi ingon sa Biblia, and whatsoever you do, you should do it for the glory of God. And seek ye first the kingdom of God. So, bisag kung sa atong ginahimo, it should be always the kingdom of God. Ang pinaka-primary nga purpose or motive nato sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Salamat kayo sa inyo. Ayong gabi sa tanan. God Amen. bless. Thank you, Pastor. God bless you too. Thank you for sharing. The Word of God is a book of Exodus, chapter 1, verse 35. Okay, Chapter kinsa 9. pa man, yes. Okay, chapter 9. Kinsa pa man ang naay mga ikadugang, basig natin mga i-clarify, mahitungod sa pulong sa Ginoo or additional. Kung naa, amen. Praise God. Naa ba? Okay, salamat sa iyang pulong, iyang gihatag ang gabi. Yes, me. Amen. Sige akong ika-share po din. Salamat kay Pastor Elmer sa pag-share sa Word of God. Thank you sa imong time. Nakaroon nag-share sa pulong sa Ginoong Dios. So, daghan gyud tag mga pagtulunan diri pa lang sa story. Nga wala pa lang sila nakagawas na pa lang sa mga gihatag ng mga hampak nga diin maipakita gyud ang kahimayaan sa atong buhi nga Dios. So supposed to be pag ingani na atong ma-experience atong kinabuhi, dapat unta to obedient na no, pero sa kinabuhi ni Haring Paraon nag-disobey gyapon siya sa Ginoo. So gahi jud siya og kasing-kasing. So sa iya gyud is wala gyud siya di gyud matinuohon sa masagi share ni pastor. Wala gid siya kay wala man gid siya kaila from the very beginning kinsa man na ang Dios, kinsa man na si ang Ginoo nga inyong gisimba. So nagbiay-biay na siya kay wala man gid siya kaila. So mao nang gipadayag gid sa Ginoo kung unsa gid siya pagkagamhanan. Pinaagi niini nga mga hampak or mga plagues nga gipakita sa Ginoong Dios. So daghan na siya na experience. Unta tumagtuo na siya pero wala pa gihapon. Wala gihapon tungod sa iyang pride, sa iyang kaugalingon, kay siya baya ang gisimba. Sa ilaha, usually ang ginasimba pod mga hari or mga kuan, sila man ang tuuhan. So, sila ang ginasimba. So, sa iyang kinabuhi, mura po siya kanang makita po nato no ang kinabuhi sa mga Pariseo, Saduceo, nga niabot si Jesus, nahimo na po sila nga murag nahadlok sila tungod kay mapulihan sila sa ilang power and authority. So sa ingani po ang nahitabo kang Haring Paraon kasi mawad-an po siya katungod. So mao na nga gipakita po niya gyud ang iyang pagpagahi sa iyang kasing-kasing. So dapat unta to ma-okay na unta siya, mo-okay na siya. Pero kuan lang gihapon, gipalabay lang gihapon niya tungod sa iyang garbo sa iyang kasing-kasing. Kung kining garbo gyud mao gyud ni siya ang kanang murag poison no sama sa atong nadungog nga gi-share ni pastor nga di ko kalimot sa ito. Di kalimot pero nangutan na. Katubi tang poisonous nga pag imong tunlon mo ni siya ang pride mo ba ni pastor? Tama ba to?
nga poison nga pwede nimong tunlon nga di ka madaot. Naka-mute ka, Pastor. Okay, pride is the only poison that if you will swallow it, you will be healed. Yes, So, mao na siya. tama. Mao to siya nga kuan nga tama jud Pastor nga di poison man unta siya no pero dapat madaot ka pero ma-healed ka. So salamat kay sa Ginoo. Gusto gid sa Ginoo nga humble, obedient ta diha sa iya ha. Kay wali man pud ta madaot gyud sa ato ang pag-obedient sa Ginoo, instead makaangkon ta og panalangin. So praise God. Mo lang pud ang ako ika-share, Pastor, sa word of God karon nga gabi. To God be the glory. Okay, Amen. salamat kaayo. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Ako na alam po ko'y na matikdan diri sa pulong sa Ginoo nga tungod sa gihatag sa Ginoo nga instrument katong stick. So every time nga ibayaw ni ingon siya dinhi sa pag itaas ni Moises ang iyahang kamot, so mawala gid siya. So mawala ang mga katalagman. So ang pagbayaw sa kamot nato diha sa Ginoo, it will help us nga ma-conquer gid nato, ma-overcome nato ang tanan natong mga disaster or kanang mga katalagman sa atong kinabuhi. So there is no reason nga di ta magbayo sa atong mga kamot. Pagkabalo gid ta nga naa ang Ginoo, ang pagbayo sa mga kamot, ang pagtugyan sa Ginoo, pag-lay down sa atong mga nahimo diha sa Ginoo or natay mga gusto nga i-offer sa Ginoo, natay iyampo sa Ginoo. When we offer to the Lord in prayer, pagbayo sa mga kamot, it heals us. It gives us freedom from any bondages nga naa sa ato karon. So, salamat sa Ginoo sa pag-extend sa iyang grace and sa pag-withhold niya sa punishment. Tungod ni Ana, we by the grace, but by the grace of the Lord. Amen. Praise God. Amen. Salamat sa Amen. Okay, napabatay mga ikadugang or clarification or mga additional pa. Okay, God is good. Salamat sa pulong sa Ginoo. Praise God sa iyang hatag nga pulong karon nga gabi. Okay, Pastor, kung napakaikadugang, kung wala na, pwede ta mag-lead sa close na to atong topic sa patampo. Okay, sige. Mag-ampo ta. Our loving God, among the more mi nga na-reminded o na-refresh sa imong kinaiya nga ikaw maluluyon o puno ka sa grasya kay nagahatag ka og daghan pang mga chances sa mga tao aron nga manumbalik sa imo. Nya gina-expect nimo ang obedience namo kay kini po di ay makatabang sa amo. Mas the more nga mag-grow ang intimacy sa love relationship kung kami nga imong mga anak nagasunod diha kanimo. So salamat kaayo sa leksyon nga imong gitudlo o gipahinumdom sa matag usa karon. Tuguti nga ang mga leksyon dili lang siya para among masabtan kundi nga ma-put into practice namo sa among personal nga kinabuhi. Aron pod nga kun unsa ang imong mga katuyuan nga nung gipaabot ni nga mga pagtulun-an mahitabo siya sa among personal nga kinabuhi ug bisan pa man sa among matag pamilya o sa among komunidad. Panalangin ni matag usa ang naga-appeal nini nga Bible study o tuguti Ginoo nga mapasidunggan ka sa among mga kinabuhi, mahimaya ka niini nga Bible study session karon o sa uban pang mga sessions pang moabutay. Dalaygon ka sa walay katapusan, among balik sa imo ang tanang dungog ug himaya in Jesus name. Amen. Salamat sa inyo. Maayong gabi. Thank you, Pastor. Amen. God bless you and Weng. God May bless God bless you too, Pastor. Amen. Okay, so maadto na to sa mga prayer request. Pastor, basig na kay mga paampuan and Weng para ma-appeal nato sa atong mga prayer time. Yeah. Prayer meeting mi ganina unya katong usa sa naga-appeal sa Bible study nga dating na priso
Natingala ko nakaabot siya